Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Dahil daw sa ekstraordinaryong pagtaas ng presyo ng bigas at hindi dahil sa kakulangan ng supply kaya nagdeklara ng food security emergency sa bigas. Yan ang paglilinaw ngayong umaga ng Department of Agriculture kasunod ng deklarasyon kahapon ng food security emergency. Sa bisa ng Department Circular No. 3 Series of 2025, pinapahintulutan ng DA ang National Food Authority na ilabas ang buffer stock nito ng bigas. Ibibenta yan sa mga lokal na pamahalaan at government agencies. 150,000 metric tons na bigas ang nakatakdang ilabas ng NFA sa loob ng 6 na buwan pero posible pang mabago. Depende po yan sa magiging haba ng implementasyon ng food security emergency. Sa press conference kanina ng DA, sinabing ibebenta ang buffer stock ng NFA sa mga LGU sa halagang 33 pesos kada kilo na inaasahang ibebenta naman sa publiko sa halagang 35 pesos kada kilo. Hinihintay pa raw ng NFA ang sagot ng mga LGU na gustong kumuha ng bigas. Depende pa raw ito kung gaano karami ang magiging monthly allocation kada lugar. Patay ang isang binatilyong rider matapos sumemplang at magulungan ng isang 16-wheeler sa Antipolo, Rizal. Balitang hatid ni EJ Gomez. Nagkalat ang dugo rito sa Circumferential Road, Barangay San Roque sa Antipolo City kung saan nadisgrasya ang 16 anyos na lalaking rider pasado alas 10 kagabi. Patay ang biktima matapos magulungan umano ng 16-wheeler. Ayon sa saksi, matulin ang takbo ng motorsiklo. Bakas din sa kalsada ang paggasgas ng motorsiklo. Medyo mabilis po siya eh. Tapos nung pagkalampas niya po, nag-umpisa po siya mag-wiggle sa daan eh. Hanggang sa nasemplang siya, yun, naghiwalay po yung motor saka yung katawan niya, napunta po sa kabilang lane eh. Yun po, bigla siya nadaanan ng truck sa bandang likod na po ng gulong. Nakasuot ng helmet ang biktima, pero sa lakas ng impact, dead on the spot ang binatilyo. Kwento pa ng saksi, ilang metro pa raw ang itinakbo ng truck bago niya napara at nasabihan ng driver tungkol sa aksidente. Ayon sa driver, hindi niya napansin na pumailalim pala sa minamaneho niyang truck ang nakasalubong niyang sumemplang na motorsiklo. Umiwas pa nga ako, ma'am. Ang alam ko, hindi ko nasagi. Yun pala tumama. Pakyat ako, palusong siya, bumaliktad siya, kaya nag-rolling-rolling, pumunta sa likod ng gulong ko sa trailer bed. Kaya nasagasahan. Galing daw sa Pasig ang truck na kargado ng mahigit 30 tonelada ng mais na i-deliver sana sa Teresa, Rizal. Sa investigasyon ng pulisya, walang lisensya ang nasawing rider na residente ng Barangay Santa Ana sa Taytay. Pauwi na sana ang binatilyo matapos kumain kasama ang ilang kaibigan ayon sa kanyang kaanak. Masakit eh, bilang pinsan. Paano din makakilala yung jury? Panawagan lang po namin sa kamag-anak niya ba, na pananagutan niya yung mangyari. Humihilingi po ako ng dispensa at hindi ko naman po sinasadya. Katulad ko rin, meron din akong anak na nasagasahan na doon. Kaya humihingi po sa mga pamilya na papatawarin. Nakadetain ang truck driver sa custodial facility ng Antipolo Component City Police Station. Maharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. "97 days bago mag-eleksyon 2025, 572 na po ang mga naarestong lumabag sa election gun ban. Batay po yan sa monitoring ng PNP as of February 1. Karamihan pa rin sa mga nahuli ay sibilyan. Meron ding naarestong isang pulis, 4 na sundalo at isa pang taga-ibang law enforcement agency. 4 na security guard, isang appointed government official at isang banyaga.
Mahigit 500 armas naman ang nakumpiska ng pulisya. Paalala po, umiiral ang election gun ban hanggang June 11, kaya kahit registered ang inyong armas at may permit kayong dalhin ito sa labas ng bahay, huhulihin pa rin po kayo kung walang exemption mula sa COMELEC. Balikulungan ang isang lalaki matapos umanong tangayin ang isang nakaparadang motorsiklo sa Maynila. Nakuhanan din siya ng baril at bala. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Nagmistulang eksena sa pelikula ang habulang ito sa pagitan ng isang lalaki at 6 na pulis sa bahagi ng Santa Cruz, Maynila. Ang hinahabol ng mga otoridad, karnaper daw na nagtangay ng motorsiklo ng 19 anyos na babae. Base sa salaysay ng biktima sa pulisya, bibili siya sana sa isang pharmacy sa Fugoso Street nitong linggo nang mangyari ang karnaping. Yung biktima po natin, naiwan yung susi sa motor. Nung papasok pa lang siya, naalala na niya agad, wala pala yung susi niya. Nang babalikan na niya ang kanyang motor, nakasakay na ang sospek na mabilis na tumakas. Napasigaw ng saklolo ang biktima. Sakto naman na nagsasagawa ng anti-criminality campaign sa lugar ang Alvarez PCP. Agad nilang nabawi ang motorsiklo mula sa sospek na nakatakbo pa papalayo. Tumagal ng 5 minuto ang habulan hanggang sa ma-corner na siya ng mga otoridad at ilang residente sa bahagi ng P. Guevara Street. Nakuha sa sospek ang isang caliber 38 na revolver na walang mga dokumento at kargado ng bala. Base sa investigasyon ng pulisya, dati nang nakulong ang sospek dahil sa iba't ibang kaso, kabilang na ang illegal na droga. Posible rin umanong sangkot siya sa gun for hire service o sa gun running activities. Maaari pong ginagawa rin nila to na mangangarnap muna o makakuha ng mga pagkakataon na ganyan. Tapos yung gagamitin nilang motor, gagamitin din nila sa iba pang krimen. Nasa kustodiya na ng Santa Cruz Police Station ang suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition, paglabag sa Omnibus Election Code o gun ban at karnaping. Tumanggi siya magbigay ng pahayag. Comment po ako dyan, sir. Sa korte na lang po magpapaliwanag, sir. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patuloy na binabalot ng lamig ang ilang bahagi ng bansa dahil sa hanging amihan. Apektado po nito ngayon ang Northern at Central Luzon ayon sa Pag-asa. Easterlies naman ang umiiral sa iba pang bahagi ng bansa. Naitala ang 16 degrees Celsius na minimum temperature sa Baguio City, 17.4 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, habang 24.4 degrees Celsius dito sa Quezon City. Dahil din po sa amihan, maalon ngayon at delikadong pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat sa mga baybayin ng Ilocos Provinces. Batanes at Cagayan, kasama na po ang Babuyan Islands. Malaking bahagi ng bansa ang muling makakaasa sa maayos na panahon maliban sa ilang panig ng Northern, Central at Southern Luzon na posible pong makaranas ng light to moderate rain sa mga susunod na oras. Uulanin din ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Mababa naman po ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Tumaas po ng halos 21 pesos ang presyo ng ilang karneng baboy sa mga pamilihan sa Metro Manila sa buwan ng Enero. Sa datos po ng Department of Agriculture nitong January 27 hanggang February 1, nasa 377 pesos na po ang kada kilo ng kasim mula sa 356 noong unang linggo ng Enero. Mahigit 35 pesos naman ang itinaas ng presyo ng liempo nitong Enero. Pag-aaralan na po ng ahensya kung bakit mataas pa rin ang presyo ng baboy kahit mababa naman ang farm gate price nito. Maari daw na may nananamantala. Mungkahi naman po ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, dapat na ring lagyan ng maximum suggested retail price ang baboy sa Metro Manila. Sa huling daily monitoring ng DA, nito pong February 1 sa ilang pamilihan sa Metro Manila, nasa 230 hanggang 290 pesos ang kada kilo ng frozen kasim. 280 hanggang 350 pesos naman ang kada kilo ng frozen liempo. Mas mahal naman ang hindi frozen, nasa 340 hanggang 420 pesos ang pork ham o kasim. Habang ang pork belly o liempo, 380 hanggang 480 pesos ang presyo.
Overall champion ang Team Pilipinas sa 2025 IWWF Asia and Oceania Cable Wakeboard and Wake Skate Championship sa Pampanga. Mula sa age bracket na over 40 hanggang sa under 14, wagi ang mga Pinoy. Panalo po ng halos 20 medalya ang Pilipinas. Kabilang dyan ang 5 gold, 7 silver at 6 na bronze. Ginanap po yan nitong January 24 hanggang 26 sa Angeles City. Good job, Team Philippines! Hulikam sa Iloilo City, binabagtas ng truck ang pakurbang kalsada sa barangay Bitoon nang masalpok ito ng kasalubong na motorsiklo. Humandusay ang 3 sakay na motorsiklo sa lakas ng impact. Dinala sa ospital ang rider at ang misis niya pero nasawi sila kalaunan. Nakaligtas at nagpapagaling naman ang 5 taong gulang na apo ng mag-asawa na nakaangkas noon sa pagitan nila. Ayon sa pulisya, nasa right of way o tamang linya ang driver ng truck. Nagkaareglo na rin ang magkabilang panig. Sa Quezon City naman, nagkabanggaan po ang isang motorsiklo at isang oil tanker. Patay ang babaeng angkas habang sugatan ang rider. Git po ng driver ng tanker, mabilis ang patakbo ng motor. Balitang hatid ni James Agustin. Wala ng buhay ang 22 anyos sa babaeng angkas ng isang motorsiklo nang datna ng kanyang mga kaanak sa Elliptical Road, Quezon City. Ang motorsiklo na bangga umano ng oil tanker mag-aalauna na madaling araw kanina. Nagtamo ng galos sa kamay at paang motorcycle rider na kasintahan ng biktima. Hawak-hawak pa niya ang pares ng tsinelas ng kanyang girlfriend. Ang sakit. Sobrang sakit. Ayon sa rider, galing silang Valenzuela at patungo sa Quezon Memorial Circle na mangyari ang aksidente. Nandun na po kami sa tapat ng circle, liliko na lang po sana kami. Hindi po nagdahan-dahan yung truck na nasa likod. Nakita naman po malayo pa lang po, nakasignal light na ako eh. Galing naman Valenzuela ang oil tanker na magde-deliver sana ng diesel sa Taytay, Rizal. Biglang sumulpot siya, Tulin. Binusnahan ko na siya ng gusto. Tuloy-tuloy pa rin siya, hindi siya nag-respond. Umuwas ako eh. Tumama pa ako sa gutter eh, iniwas ko to eh. Labis ang paghihinagpis ng nanay at mga kaanak ng biktima. Ang tiyahin ng biktima hinarap pa ang driver ng oil tanker. Sana hindi na siya makalabas. Pagbayaran niya yun. Nasa kustudiyan ng QCPD Traffic Sector 3 ang driver ng oil tanker na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, damage to property at physical injury. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hingi po tayo ng update kaugnay sa pagdeklara ng Department of Agriculture ng Food Security Emergency para sa bigas. Detalye niyan sa ulat on the spot ni Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, sa mga susunod na araw o sa susunod na linggo ay maaaring makarating na sa mga pamilihan ang bigas na i-release ng National Food Authority ngayong idineklara na ng Department of Agriculture ang Food Security Emergency sa bigas. Ibebenta ang bigas sa mga LGU, GOCC at government agencies sa halagang 33 pesos kada kilo. Ibebenta naman ito ng 35 pesos kada kilo sa mga consumer. Mula ito sa inisyal na target na ibenta sa mga consumer sa halagang 38 pesos. Hinihintay pa raw ng NFA ang sagot ng mga LGU na gustong kumuha ng bigas. Sa presyong itinakda, mangangahulugan na may losses na 12 hanggang 15 pesos per kilo ang NFA. Pero magbibigay daan naman daw ito para makabili na ng palay ang NFA mula sa mga magsasaka ngayong magsisimula na ang harvest season. 150,000 metric tons na bigas ang nakatakdang ilabas ng NFA sa loob ng 6 na buwan. Pero posible pang mabago depende sa magiging haba na implementasyon ng food security emergency. Ayon din sa DA, monitor ang presyo at kung makikita na ang pagbaba ng presyo sa mga pamilihan, pag-aaralan kung ililift o i-withdraw na ang deklarasyon. Pero ayon sa Federation of Free Farmers Cooperative o FFF, samahan ng mga magsasaka sa bansa, may negatibong epekto ito sa mga magsasaka dahil maaari silang malugi. Kung 35 pesos kada kilo kasi ito ibebenta sa merkado, katumbas lang daw ito ng 17 to 18 pesos kada kilo sa palay. Ang laki rin daw ng lugi ng NFA dahil nabili ang palay ng mahal pero ibebenta ng mababa.
Connie, simula naman bukas ay ibababa na ang maximum suggested retail price sa 5% broken na imported na bigas sa 55 pesos kada kilo. Samantala, pagsapit naman ng February 15 ay gagawin ng nationwide ang implementasyon ng maximum suggested retail price. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Ito ang GMA Regional TV News. Balita naman po tayo mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Naperwisyo ng usok mula sa nasusunog na basura ang ilang lugar sa Pangasinan. Chris, saan ang mga lugar yan? Connie, yung isang sunog ay dito sa Dagupan City habang yung isa naman ay sa Urdaneta. Ang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Kita mula sa himpapawid ang makapal at maitim na usok na iyan mula sa barangay ng Kayasan sa Urdaneta, Pangasinan. Sa unang tingin, aakalain mong isang bahay o establishmento na ang nasunog. Pero ayon sa mga otoridad, may nagsunog ng basura sa lugar na karamihan mga plastik. Tumagal ng 10 minuto ang apoy. Huwag po tayong magsunog ng mga basura sa paligid ng ating pwesto o bahay, lalong-lalo na kapag tambak na yung basura. Tambak na basura rin ang nasunog mula sa isang waste transfer facility sa barangay Bunuan Gesed sa Dagupan, Pangasinan nitong Sabado. Ayon sa Dagupan City Fire Station, tumagal lang halos 2 oras ang apoy. Tinatayang nasa 100 square meters ng tambak na mga basura ang nasunog. Nakikita namin sir na possible na pinagbulan sa yung mga scavengers natin dun sa nangangalakal dun sa dump site. Nakagawian na raw ng mga nangangalakal na magsunog ng mga balot ng wire para mas madaling makuha ang metal ng mga kable na kanilang ibinibenta. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay naman ang 2 high school student matapos na masalpok ng isang truck sa Ragay, Camarines Sur. Batay sa investigasyon, dula ng motorsiklo ang mga biktimang magpinsan. Kalalabas lang daw nila mula sa paaralan nang masalpok ng truck sa Andaya Highway sa Barangay F. Simeon. Hindi sila agad hinintuan ng nakabanggang truck driver na sumuko rin kalaunan sa mga pulis. Wala pang pahayag sa media ang truck driver. Lumabas na po sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang 2 barko ng China Coast Guard. Ayon sa Philippine Coast Guard, binuntutan ng BRP Cabra ang China Coast Guard vessels 3301 at 3104 hanggang makalabas ang mga ito sa EEZ ng bansa kahapon. Habang nakabuntot ang BRP Cabra, patuloy rin po ang kanilang radio challenge sa 2 CCG vessel. Ang 2 naturang barko ng China ang nakalapit ng 34 nautical miles mula sa Pangasinan coastline nitong linggo. Namataan din po sila malapit sa La Union bago tuluyang umalis sa EEZ ng Pilipinas. Sinampahan ng mga reklamong murder at frustrated murder ang 7 sangkot umano sa pamamaril kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong July 2020. Kabilang sa kanila ang mga itinurong utak umano ng krimen na sina dating PCSO General Manager Royina Garma at dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo. Dati na nilang itinanggi ang mga paratang. Balitang hatid ni Salima Refran. Sinabi ko kay Sir Leonardo na dahil isang opisyal ng gobyerno ang target, mahalaga na magsagawa ako ng sarili kong verifikasyon. Ngunit sinabi niya na hindi na kinakailangan dahil ang utos ay mula kay GM Garma, dating Colonel Royena Garma. Kasunod ng mga revelasyong ito sa House Quad Committee at tuluyang pagbubukas muli ng investigasyon. We're not letting go of the cold cases. We want to, if there are people who are willing to testify and give us evidence para mabuhay natin yung mga kaso kasi walang katahimikan hanggat walang hustisya. Pahaharapin na sa mga reklamong murder at frustrated murder ang mga nasa likod umano sa pananambang kay dating PCSO official Wesley Barayuga at kanyang driver. Bit-bit ang case files ng investigasyon ng Joint Task Force ng PNP-CIDG at NBI-OTCD. Pinangalanan bilang principals by inducement sina dating PCSO General Manager Royina Garma at dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo. 5 iba pang dawit rin sa reklamo.
kasama ang nagturo kay Garma at Leonardo bilang mga utak ng pagpatay na si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza. Nauna nang tinanggi ito ni Garma at Leonardo sa Quad Committee. Nagulat lang po ako, Mr. Nagulat Chair. lang. I didn't expect it po. So this is the first time you heard na you are being implicated in the death of General Barayuga? Yes, Mr. Chair. You were never also investigated by any law enforcement agency as far as the death of General Barayuga was concerned? Wala po, Mr. Chair. No one asked you questions? Wala po akong maalalang may nagtanong po. Hindi po totoo yun, Mr. Hindi totoo? I know that he's an underclass po namin. Underclassman. Pero maliban doon, wala na po akong, hindi ko na po siya So no working kilala. relations with Colonel Mendoza? Wala po. Hindi mo Mr. naging Chair. tao before in your units? Hindi rin po. Kasama rin sa inireklamo ang kinontak ni Mendoza para kumuha ng hitman na si Nelson Mariano. At ang kinuha umano nitong hitman na si alias Tox na isa rin palang pulis. Kinilala si alias Tox na si Police Senior Master Sergeant Jeremy Kausapin. Inireklamo rin ang isang alias Loloy at isa pang John Doe. Dahil sa pakikipagtulungan sa investigasyon, inirekomenda para gawing state witness sina Mendoza at Mariano. Sasailalim muna sa evaluation ng National Prosecution Service ang mga reklamo bago isalang sa preliminary investigation. Si Garma, Nobyembre pa nasa Amerika kung saan siya nakadetain dahil umano sa alegasyon ng money laundering at human rights violations. Si Leonardo walang tugon sa mga text sa numerong hawak namin. Patuloy na kinukuha ang panig ng iba pang inireklamo. Sanima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inalala ng mga nakatrabaho niya ang pumanaw na Taiwanese actress na si Barbie Hsu na napamahal sa marami bilang si Sanchai ng Meteor Garden. Sa isang post, nagpasalamat si Jerry Yan na nakilala niya si Barbie. Si Jerry ang gumanap na Dao Mingsil ang leading man ni Sanchai. May all-black post naman ng isa pang F4 member na si Ken Chu ang gumanap na si Shimen. Mamimiss raw ni Rainy Yang si Barbie, ang gumanap na best friend niya sa serye na si Xiao Yu. Maraming Pinoy fans din ang napatrowback kay Barbie. Parte raw ng childhood memories nila si Sanchai, ang pamilya niya sa serye at ang F4. Pumanaw si Barbie sa edad na 48. Ayon sa kapatid ng aktres, nagbabakasyon ang pamilya nila sa Japan nang magka-flu si Barbie na nauwi sa pneumonia. Naulila ng aktres ang kanyang mister na si DJ Koo, pati ang dalawang anak ni Barbie sa kanyang ex-husband. Samantala, para sa high school students na gusto makapag-aral sa Singapore, may alok na scholarship ang kanilang gobyerno. Yan po ang ASEAN Scholarship para sa 4 na taong pag-aaral ng mga nasa grade 9 pataas. Pagkakataon daw ito para magkaroon ng world-class na edukasyon at maraming oportunidad sa ibang bansa ang mga estudyanteng Pinoy. Bukod sa tuition, sasagutin din ng Singaporean government ang allowance, accommodation o tirahan, school at exam fees, airfare o pamasahe sa eroplano, medical benefits at insurance sa mga papasang scholar. Noong 2024, 19 na estudyanteng Pinoy ang nakakuha ng ASEAN Scholarship. Dahil umano sa pagka-late at away sa oras ng trabaho, binaril ng isang security guard ang kanyang karelyebo sa trabaho sa Antipolo City. Humingi ng tawad ang sumukong suspect at sinabing pinagbabantaan umano ng biktima ang kanyang pamilya. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez. Nakunan sa CCTV ang security guard na ito na walang habas na pinagbabaril ang nakaputing lalaki. Kita ring nagtakbuhan ng mga tao palayo sa gunman. Ang biktima, kapwa niya gwardya. Matapos barilin, tila kinausap pa niya ang katrabaho at saka umalis. Nangyari yan sa isang warehouse sa Barangay de la Paz, Antipolo City kahapon. Dead on the spot ang 34 anyos na biktima na nagtamo ng tama ng mga bala sa baywang at tagiliran. Sumuko sa rumispondeng pulis ang namaril na Sekyu na napag-alamang karelyebo ng biktima. Na-recover mula sa suspect ang 9mm caliber na baril. Hindi na raw nakapagpigil. Apat na bala yan, 4 na laman. Nilagay mo lahat sa kanya. Sa pahayag ng suspect sa pulisya, away raw sa oras ng duty at pagkalit ng biktima ang ugat ng pamamaril. According sa kanya ay madalas na ganun ang ginagawa, parang imbes na alas 7 ang turnover nila.
laging lumalampas ng 7:30 or more. Na-late po eh. Minsan nag-straight duty na ako eh. Tapos hindi niya na rin ako pinasukan nun. Nagsabay-sabay na rin po yung galit ko eh. Nakakatanggap din daw umano ng mga pagbabanta ang 35 anyos na suspect mula sa biktima dahil rin sa schedule nila sa trabaho. May pagbabanta po kasi sa pamilya ko eh. Ilang beses niya na pong pinagbantaan. Kaya nagawa ko po yun. Ano po yung sinasabi niya sa inyo? Papatayin. Sino po? Yung pamilya ko. Mariin namang pinabulaanan ng kaanak ng biktima ang paratang ng suspect. Kahit na ang alam ko, pang-araw siya, minsan hinahatiran ng asawa niya doon ng pagkain kasi bigla na lang na ma-straight ang oras niya kasi hindi po mapasok, dumarating yung karirelyebo niya. Doon po sa suspect, kung may galit ka sa asawa ko, grabe naman ang ginawa mo sa kanya. Kahit sabihin mong late lang siya, pwede niyo naman pag-usapan or pwede niyo naman isumbong dun sa agency. Pwede niyo naman siyang ireklamo. Bakit umabot sa ganun tapos 3 putok? Ano yun? Hustisya naman. Humihingi ng tawad ang suspect sa pamilya ng biktima. Sana mapatawad niyo po ako kasi yung pamilya ko rin ang inaano eh. Mahal na mahal ko yung pamilya ko, lahat ginagawa ko sa trabaho ko eh. Sa custodial facility ng Antipolo Component City Police Station nakakulong ang suspect na maharap sa kasong homicide. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay naman po sa pagdedeklara ng food security emergency ng Department of Agriculture, makausap po natin si Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor. Magandang umaga po sa inyo at welcome sa Balitang Hali. Yes, magandang hapon na, no? Ay, umaga pa lang. Para po sa inyo, sir, nararapat ho bang magdeklara ng food security emergency sa bigas? Ngayong wala naman ho daw problema sa supply, pero napakataas naman ang presyo kasi nito. Well, maganda yung intention and we support the intention of declaring a food emergency. Kaya lang yung basis nila for declaring that emergency, medyo may konti kaming pag-alinlangan, no? Kasi doon sa kanilang explanation, ang pagsipa ng presyo ay nangyari noong 2023 pa. Pero bakit ngayon lang nila dinideclare yung emergency? Kung baka sa sunog, matagal lang nagkasunog, pero ngayon lang sila nag-alarma. No? Aha. Ano ang nakikita ninyong maaring naging dahilan kaya? Bakit ganun katagal yung sinasabing 2023 pa yung pagtaas at ngayon lang ho i-declare ito? Well, tama naman na medyo mahal pa rin ang bigas. Ano? Nang balak nila ay ilalabas nila yung stocks ng NFA na ilang gawin kung merong emergency declaration, by the way. Ano? Yun yung legal basis niya. At sa pagbibenta nito sa murang halaga, I understand 35 pesos na, hindi na 38. Ano? Mapapababa nila yung presyo, mahihila din nila yung presyo ng mga private traders. No? Pero parang napakababa yung 35 na hindi pwedeng sabayan yan ng private sector. No? Okay. May effect ba ho yan sa mga local farmers natin? Yun po ang medyo pinoproblema namin dahil at 35 pesos per kilo yung retail, ang katumbas niyan sa palay ay mga 17 pesos per kilo. At sa presyong ganun, baka kalahati na magsasaka lugi. At yung kalahati, manipis na yung kikitain nila. Pero kung hindi po deklarasyon ng food security sa bigas, ano po ba ang hakbang kaya na nakikita niyong nararapat para masawata yung pagtaas ng presyo ng bigas? Yung isang hakbang na hindi nila ginagawa ay yung pagtutugis dun sa mga nagsamantala. Kasi napakaliwanag kasi nung binaba yung taripa nung July last year from 35% to 15%. 6 hanggang 7 piso ang natipid ng mga importers sa pagbabayad ng taripa. So, bumaba rin yung presyo ng bigas. And in addition to that, nagmura pa ang international price. Walang rason bakit hindi bumaba except kung binulsa ng mga trader yung kita.
Okay. Kanina po kausap ko rin si Secretary Tiu Laurel at nabanggit po niya na hindi siya naniniwala na meron hong malalaking kartel sa bigas. Bagkus ang pagsasamantala po nanggagaling daw doon sa mismong gusto ng kumita ng mga traders o kaya yung mismo hong nagbebenta. Ano hong komento niyo dyan? Tama. We're not talking about cartel. We're talking about profiteering. Naipasok ng mga importer yung bigas sa murang halaga. Apo. At hindi nila pinasa yung savings sa tariff, binenta pa rin ng mataas sa wholesaler o kaya yung wholesaler binenta pa rin ng taas sa retailer at saka yung retailer baka binenta pa rin ng mataas sa consumer. Nandun itong piso na natipid sa taripa, hindi umabot dun sa dulo. Alright. Okay, marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras, sir, at kami ho'y magbabantay rin, katuwang ninyo. Thank you, thank you. Yan po naman si Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor. Ito ang GMA Regional TV News. Balita naman sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Pasintabi po sa aming mga susunod na ibabalita sa inyo dahil isa hong babaeng 83 anyos ang natagpo ang pugot sa kanyang bahay sa Dumanhog, Cebu. Sara, anong nangyari? Koni posible raw na 2 araw nang patay ang matanda at hinihinalang isang aso ang tumangay sa ulo niya. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Pugot na nang matagpuan ng kanyang pamangkin ng isang babaeng 83 taong gulang sa Dumanhog, Cebu. Mag-isa raw na naninirahan sa bahay ang matanda, kaya binisita siya noon ng kanyang kaanak. Base sa investigasyon, natural causes ang ikinamatay ng biktima. Lalo't walang nakitang dugo sa kung saan siya natagpuan. Wala rin siyang sugat at walang nawala sa kanyang pera at gamit. Posible raw na 2 araw nang patay ang matanda at tinangay ng isang aso ang kanyang ulo kaya ito nahiwalay. Agad namang inilibing ang bangkay ng babae. Kuha sa bodycam footage na ito ang paghabol ng mga taga-NBI Central Visayas Regional Office sa isang lalaki na nanggahasa umano ng kanyang stepdaughter. Bago maabutan ng mga otoridad, binaril niya ang kanyang sarili. Naaresto siya kalaunan at dinala sa paggamutan sa Cebu City. Base sa investigasyon, isinumbong ng 16 anyos na dalagita sa kanyang lola ang pananamantala sa kanya ng kanyang amain. Nagsimula raw ito noong 14 anyos pa lang siya pero hindi agad nakapagsumbong dahil sa pagbabanta ng lalaki. Ayon sa NBI, umamin sa kanilang akusado kaugnay sa krimen at humingi ng tawad sa kanyang biktima. Mahaharap siya sa reklamong qualified rape. Natanggal na rin ang bala na bumaon sa kanyang noo. Nasa pangangalaga naman ng DSWD ang biktima na isa sa ilalim sa psychosocial intervention. Patay ng paghahampasin ng kahoy na 2x2 ang isang lalaking 17 anyos sa Davao City. Batay sa investigasyon, nagiinuman sa labas ng isang bar ang 2 sospek nang dumating ang biktima at kanyang kasama. Nauna raw manuntok ang biktima sa mga sospek kaya bumawi ang 2 lalaki. Naaresto sa hot pursuit operation ang 31 at 33 anyos na mga sospek. Tumanggi na silang magbigay ng pahayag. Mahaharap sila sa reklamong murder. Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. 6 na empleyado ang sugatan sa isang pagsabog sa pinagtatrabahuan nilang kainan sa Davao City. Maayos na ang kanilang lagay matapos dalhin sa ospital. Batay sa investigasyon ng pulisya, tumagas ang liquefied petroleum gas o LPG mula sa tangke nito. Umabot ang fumes o sumingaw na gas sa electric fryer sa kusina kaya nagkaroon ng pagsabog. Nasa 360,000 pesos ang halaga ng pinsala ng pagsabog. Sinisika pa ng GMA Regional TV na kunin ang pahayag ng namamahala sa kainan. Hulikam ang pagbangga ng isang taxi sa bus na yan na palikusana sa isang U-turn slot sa Barangay Bolong Este sa Santa Barbara, Iloilo. Pagbangga ng taxi, umabante ang bus at bumangga naman sa likurang bahagi ng isang jeep. Tumilapon po ang isang lalaking nakasabit sa jeep. Nagtamo siya ng matinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan na kanyang ikinasawi. Binawian din ng buhay ang driver ng taxi.
2 pasahero naman ng jeep ang sugatan. Batay sa investigasyon, mabilis ang takbo ng taxi na papunta raw sa airport. Ayon naman sa driver ng bus, nagbigay siya ng daan sa paparating na jeep nang biglang tumama sa likod ng bus ang taxi. Sabi naman ng driver ng jeep, hindi niya akalain na aabante ang bus. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang mga driver ng bus at jeep habang hinihintay ang desisyon ng kaanak ng mga biktima. 4 sa 10 Pilipinong college student ang nagda-drop out o hindi na po nakakatapos ayon sa report ng 2nd Congressional Commission on Education. Sa kabila po yan ang umiiral na Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Balitang hatid ni Nico Wahe. Nag-pre-med student mula 2016 hanggang 2017 si Gabi, pero huminto. Nag-shift sa ABN Communication at lumipat ng eskwelahan noong 2017. Pero pagdating ng 2019, kung kailan 4th year na siya at isang semester na lang sana ang bubunuin, ay tuluyang huminto sa pag-aaral ng kolehiyo. Hindi na kayang suportahan yung pag-aaral ko. Hindi kasi ako priority. May mga gusto naman daw tumulong sana kay Gabi na makapag-aral. May nag-offer nga raw na bayaran ang kanyang tuition. Expenses kasi sa mga group projects and yung baon ko, pangkain araw-araw, hindi talaga kaya. Kasi nung college ako, 100 yung baon ko everyday. Pamasahe pa lang, ubos na yon. May matitira na lang sa akin na 30 pesos. Struggle na din yung, kinakain ko naman, kwek-kwek, mga ganyan. Option naman daw talaga ang pagiging working student. Ang kaso? Baka hindi rin kayanin ng katawan ko. But I have friends and workmates who are actually pinagsasabay yung pag-aaral at saka yung trabaho. Well, nakikita ko yung physical state nila and mentality nila. Sobrang strong Kasi kung ako yung nasa kalagayan nila, hindi ko kaya yun. Hindi ganon ka-strong yung mentality ko. Si Julian naman, 2012 nang huminto mag-aral sa kolehiyo. Aminadong hirap sa pagbabayad sa tuition ng kanyang magulang noon sa kursong Information Technology. Na-feel ko naman po, although na hindi naman talaga nila sinasabi sa akin technically, pinipilit naman ng parents ko kahit na alam kong nahirapan sila, na nangungutang sila, talagang nabaon-baon sila sa utang. Nadagdagan pa ang kanyang dahilan na huminto sa pag-aaral nang mabuntis. Ang mga katulad ni Gabi at Julian kasama sa mataas na kaso ng mga college dropout sa Pilipinas. Ayon yan sa report ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM-2. 4 sa bawat 10 Pilipinong college student ang humihinto ng pag-aaral sa kolehiyo. Kasi kailangan nilang magtrabaho. So yun yung nakita nating pangunahing rason. Yung ibang rason dito din is yung lack of engagement, hindi sila nai-engage sa pag-aaral. Marami pa rin ang nagsasabing financial reasons na hindi sapat yung pera nila para makapagpatuloy o makapagtapos. Sa kabila raw yan ng Free Higher Education Law o yung Universal Access to Quality Tertiary Education. Ang binibigay nito is free tuition, di ba? Sa mga state universities and local universities. Pero alam natin na ang gastos actually na mabigat pagdating sa kolehiyo is yung allowance. Yung allowance, transportation, food, lodging, project. So maraming gastusin na kailangan nilang hanapan ng resources. Nangunguna sa listahan ng mataas na college dropout ay ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na may 93.4% dropout rate. Poverty rates are still worse or severe in BARM. Pero ang dalawa pang dahilan na nakikita ko is peace and order is still an issue in some areas of BARM. So hindi natin pwedeng baliwalain yung dahilan na yon. Mas marami rin daw ang private schools kaysa state university sa BARM. Kaya kakaunti ang nakikinabang ng free tuition doon. Sino yung mga nakatira sa mahirap na lugar, sila pa yung walang easy access to higher education kung wala namang SUC sa area. Kasi hindi kaya ng LGU na magtayo ng LUC. May panawagan ng EDCOM sa mga higher education school. Pag-isipan natin kung paano tayo mas magiging bukas sa ganitong mga developments. Siguro bahagi na dito yung mga part-time students, yung mga night classes, Saturday classes. Lalo na ngayon na na-try na natin din na merong distance education, baka pagbutihin natin, pagsikapan natin maging inclusive yung ating higher education system at maging welcoming din sa mga ganitong tipo ng estudyante. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Tinanong po namin ng netizens ano sa tingin ninyo ang posibleng solusyon para mabawasan ang mga estudyanteng humihinto sa pag-aaral. Ang sabi ni Reynan Senyo, pondohan at palakasin ang TESDA o Technical Education and Skills Development Authority para sa mga pamilyang walang kakayahang pag-aralin sa kolehiyo ang kanilang mga anak. Ang sabi naman ni Ken Gubalane, mas palakasin ang free higher education sa lahat ng state colleges and universities. Maglaan din daw ng sapat na scholarship sa ilang kursong may mataas na tuition. Para naman kay Army SE, ayusin ang basic education. Dapat kapag natapos ng K-12, employable na para kahit hindi na magkolehiyo ay may sapat ng skills para makapagtrabaho. Solusyon naman ni Diana Hernani, tanggalin na ang senior high school para hindi na humaba pa ang taon ng pag-aaral ng mga estudyante. Mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue at kung may mga nais po kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. May bagong presidente at Chief Executive Officer ang PhilHealth. Itinalaga po ni Pangulong Bongbong Marcos si Dr. Edwin Mercado bilang kapalit ni outgoing PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma Jr. Ayon sa Department of Health, si Mercado ay isang orthopedic surgeon at isa sa kanyang mga advokasya ang Universal Health Care. Binati ni Health Secretary Ted Herbosa si Mercado sa kanyang pagkakatalaga sa PhilHealth. Ito ang GMA Regional TV News. Problemado ang ilang magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan dahil pinepeste ng mga sisig fly o kurikong ang kanilang mga manggahan. Ayon sa isang magsasaka, nakakaapekto ito sa kalidad ng mga bunga. Hindi pa man kasi hinog ay nabubulok at nahuhulog na ang mga mangga. Ayon sa Mangaldan Agriculture Office, ang pamimeste ng kurikong ay dulot ng pabago-bagong panahon. Nasa 10% ng mga manggahan sa bayan ang apektado. Pinayuhan na ng municipal agriculturist ang mga mango grower sa tamang pag-monitor sa mga bunga. Patay ang isang foreman sa Compostela, Cebu matapos tagain sa leeg. Suspect sa krimen ang katrabaho niyang construction worker. Ayon sa pulisya, inabangan ng suspect ang biktima matapos ang inuman ng mga kasamahan nila sa trabaho. Naaresto ang suspect sa kanyang bahay sa Danau City. Na-recover din ang ginamit niyang pantaga. Ang sabi raw ng suspect sa mga pulis, karelasyon ng biktima ang kanyang misis. Inihahanda na ang reklamong murder laban sa kanya. Desidido naman ang pamilya ng biktima na ipakulong ang suspect. Ito Mars, fur mom versus fur dad tayo for today's video. Aba, sino ang magwawagi sa atensyon ng alagang aso from Bulacan? Sweet at tender kiss ang alok ni Mommy Kim. Pero ang Shih Tzu na si Octavia, ilag na ilag at umiiwas ng tingin. Nang si Daddy Daryl naman ang sumubok. At ito bet na bet, may kasama pang piket. Ayun umextra pa nga ng isang beses pero pareho rin naman ang resulta. Ang judgment tuloy ng netizens, si Octavia ay isang certified daddy's girl. Certified viral din ang video with 1.8 million views. Trending! O, diba? Alam mo na kung sino ang favorite niya. Oo. Ikaw, Mars, sinong favorite ni Coti? Syempre ako. Mama's boy. Baka kaya ganun daw sabi nila kapag opposite, di ba? Doon na-attract. Parang ganon. Kaya nga may daddy's girl, may mommy's boy, di ba? Mama's boy, yan, di ba? So, pero maganda, at least alam nilang alaga talaga. Mahal na mahal. Mahal na mahal kahit ng parang mama baby. At papa. Yes. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.